Pinaliwanag na at minensahe na ni Brother George yung Nazareth last week, kaya i-cover ko ngayon yung Bethlehem, Egypt, tsaka Rama. So isa pa rin siyang mensahe. Medyo nauna lang yung Nazareth. At pinag-uusapan natin ito muli upang maipaliwanag sa ating lahat na si Jesus nga ang sinabing tagapagligtas, hari at Diyos na sinasabi sa Bible, daan-daan at libong taon na ang nakararaan. Bakit natin to pinag-aaralan? Unang-una, sapagkat napakadali pong tumayo dito at gumawa ng mensahe na matatawag nating nakalilibang. Na pag-uwi nyo, sasabihin nyo, ang galing nung nag-preach. Hindi lang magaling. Maganda pa ang boses. Tsaka ang gaganda ng story niya. Pero naniniwala po kami na mga abang lingkod nyong mga pastor na ang talagang benepisyo na makukuha nyo dito sa pagpunta sa CCF ay maipaliwanag namin sa inyo yung sulat ng Panginoon na ibinigay sa atin, hindi yung aming kuro-kuro. Sa totoo lang po, itong tinatawag na expository preaching, meaning yung talagang iniisa-isa natin. Mahirap pong gawin to. Kaya nga inatake na ako ng cholesterol eh. Pero lubos pong matapat ang tingin namin. Hindi kami yung matapat kung hindi yung salita ng Diyos. Dapat tayong masanay na pag nakikinig tayo ng mensahe, hindi yung galing at yung tinatawag na talino at dunong ng mensahero, kung hindi, yung bang ipinipreach mo, yung ba yung sinabi ni Lord? Hello? Kaya nga po lagi natin pinapakita, talaga bang ipinapaliwanag ni pastor yung ibig sabihin ng Diyos sa atin? Kasi itong Bible, love letter to ng Panginoon sa inyo, hindi po ba? Kaya binubuno natin yan verse by verse. Kaya minsan, pag yung mensahe natin, matatawag na, kumbaga sa pelikula, walang masyadong sumasabog, walang masyadong barilan, katatawanan, dapat ang sinasabi nyo, nasa ng katotohanan. Sapagkat pag naintindihan mo, kapatid, ang katotohanan ng Biblia, sabi nga sa Roma, faith comes by hearing. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Hindi sa pastor, kung hindi sa salita ng Diyos. Okay po ba yon? So magsanay po tayo na naghahanap ng katotohanan at hindi ng kaaliwan. Pero paminsan-minsan, mang-aaliw din ako. Pero ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 2:13 hanggang 18. Tumayo pa tayong lahat upang bigyang galang ang salita ng Diyos. Mateo 2:13 hanggang 18, ang ating mensahe, pinamagatang pagtupad ng hari o ni Jesus sa mga propesiya. Mateo 2:13. Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Manalangin po tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang maunawa ng ibig mong sabihin sa amin mula sa kataga sa Biblia na lubos na makapangyarihan sapagkat ito'y nagmula sa inyo. Bigyan niyo po kami ng sarili-sariling implikasyon at aplikasyon, ngunit pag-uusapan po namin ang katotohanan
ng mga katagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Pinag-aaralan natin ang Mateo. So, tulad ng sinabi natin, si Mateo bilang Hudyo ay ipinapakilala si Jesus bilang hari. Hari ng Israel, hari ng sangkatauhan, at hari ng tinatawag na pangwalang hanggan. Sinimulan natin ito muli sa pamamagitan ng genealogy o yung angkan niya na binalikan natin, yung tinatawag natin sa Pilipino, yung kalululuhan mo, ito ho, mahigit na 35 lolo ang binalikan. Sapagkat kailangan ang yun nga ho, nung sinabing Mesaya ay bumalik kay Abraham. At mula kay Abraham hanggang kay Jesus, sinabi lahat ng pangalan. At pag ikaw ay nagsabing ikaw Mesaya at hindi na trace, hindi na sundan, hindi mo lolo si Lola Basio, na lolo ni Lola Tanong, na lolo ni Lolo, hindi ka Mesaya. At ito ay na-trace na si Jesus nga. Napatunayan din na si Jesus nga ang sinabing tagapagligtas sa pamamagitan ng tinatawag na virgin birth ni Mama Mary. Di ba? Yan yung virgin birth. Dahil sa virgin birth, yung sumpa kay Jeconias natalunan. Napag-aralan natin yan. Doon naman, yun yung sa chapter 1, na napatunayan na si Jesus nga ang Mesaya. Sa ikalawa namang chapter, dalawa ang nakita nating patunay na nagsasaad na si Jesus nga ang hinulaan na Mesayas sa pamamagitan ng mga mago. Ano ba yung mago? Yung tinatawag na for hundreds of years, mula pa kay Daniel sa Babylonia, 700 taon na nakararaan, pag hindi sinabi ng mga mago o yung kingmakers na ikaw'y hari, hindi ka hari. Nakita natin kung paano inihanda ng Panginoon ang mga mago upang 731 years later, after Daniel, sila ay biglang sumulpot sa Bethlehem at sinabi sa buong panginginig ni Herodes, ito ang hari. Nakita din natin na si Jesus nga ang hari na ipinanganak dahil hindi lamang sa mga kababalagang yan, dahil sa galit ni Herodes. Kung hindi tunay na hari si Jesus, hindi kakabahan ang Herodes. Sobrang kaba niya na siya ipapaltan ng tunay na hari na tulad ng nabasa natin, ipinapatay niya ang lahat ng sanggol para makasigurado 2 years pababa. Teka muna. Anong kinukwento ko sa inyo? Galing ba sa akin yun? Bible yan, ha? Tandaan nyo, mga kapatid ko, ha? Pero pag may nangyari sa akin, tandaan nyo, ha? Pag may nakikinig kayo, dapat kinukuha sa Bible. Okay po ba yun? Ngayong araw na to, papatunayan din natin ang mga propesiya sa pamamagitan ng mga lugar naman. Di ba? Kasi noong una, pinatunayan natin na si Jesus nga ang nasa propesiya sa pamamagitan ng angkan. Mula kay Abraham, kay David, tapos sa pamamagitan ng mga gobyerno, sa pamamagitan ng mga mago. Ngayon naman, siya nga'y hunilaan sa propesiya ng lumang tipan sa pamamagitan ng mga lugar. Kakalma ho ako, sabi ng doktor, huwag ka masyado excited. Sabi ko, pag nabasa mo yung Bible, Dok, may excite ka rin, umattend ka sa amin. So ito pong mga propesiya na pag-uusapan natin, totoong napaka-exciting. Ang lumang tipan, ang tema ng lumang tipan ng Old Testament, makikita mo, paulit-ulit, sinasabi na ang Diyos sa kabila ng pagsuway ng mga tao sa mundo, dekadang pagsuway ng mga nilalang niya, itatayo niya ang kanyang gobyerno at ang kanyang pamumuno. God will set up His rule. Kaya kung ikaw lumalabag ka sa Panginoon ngayon, mag-enjoy ka na. Because one day, God will come, at kung hindi ka sumusunod sa Panginoon ngayon, sabi nga, if you don't make God your king, you make Him your enemy. Dalawa lang yan. Kung hindi ka alagad ng Diyos, alagad ka ng kalaban niya. Yan ang tema ng lumang tipan. At itong mga pinag-aaralan natin, makikita mo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pinatutunayan niya, yung gagawin niya na yan, yung kanyang pamumuno sa kanyang mga napiling tao. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon na patungkol sa Mesaya, ito yung mga tinatawag na markers na nagtuturo. Siya nga,
Siya nga. Yan ba? Nasa linya ni Abraham? Oo, siya nga. Yan ba? Nagpatotoo ba ang mga mago na siya nga'y hari? Siya nga. Ito naman, mga lugar na dapat hinulaan na pag lumabas na yung Mesaya, dapat itong mga lugar na to puntahan niya. Kumbaga, pag nagda-drive ka, merong this way to Calamba. Di ba? This way to Quezon City. Ito yung sinasabi, pag napunta siya sa Bethlehem, sa Ehipto, sa Rama, siya na nga. Hello? Andyan pa kayo? Ito mga hula. Pag hindi nangyari to, ibig sabihin, yung tinutukoy dito, hindi Mesaya o kaya nagkamali ang Bible. Ngayon, pag nagkakamali ang Bible, pag may kahit isang hula ang mga propeta na hindi nangyari, tapos na po ang misa, umuwi na tayo. Isang beses lang magkamali ang Bible. Kaya pinag-uusapan natin to para makita natin na pag sinabi sa Bible, mangyayari. Pag sinabi sa Bible na He who began a good work in you, hindi kanya pababayaan, ito ay mapagkakatiwalaan. Ito ay mga senyales. At nakita po nga po natin at ating nabasa sa patuloy nating pagsusuri ng mga talata na galit ang Herodes sapagkat nakikita niya na ito na nga yung haring hinulaan. Alam mo, bilib din ako dyan kay Herodes. No? Sabi nung kapitbahay namin nung bata ako, nag-aaway mag-asawa, Judas, Barabas, Hestas. Galit na galit. Yung Hestas, yun yata si Herodes. Galit na galit ho itong si Herodes kasi alam niya na ito na yung Mesaya. Pero imbis na siya ay sinabing dumating na ang Panginoon, sumamba, alam niyo gusto niyang gawin? Makademonyo talaga eh. Gusto niyang patayin. Kaya dito po tayo babali ngayon. Sabi niya sa verse 5 ng Mateo 2, verse 4, tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So, sinabi ni Herodes, dun sa mga nakakaintindi ng propesiya, ano man sabi sa Bible, ika niya? Saan ba ipapanganak yung Kristo at yung hari? Basahin nyo nga yung lumang tipan, nakukuha nyo. So, alam niya na nasa Bible itong dadating na hari. So, sumagot yung mga punong pari. Tumugon sila. Nakikita niyo ba yan? Yan. Tumugon. Sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang sinulat ng mga propeta. So, ito na. Sila Herodes at saka kanyang mga Hudyo at yung mga punong pari na binabasa yung Bible, naku, mukhang ito nga. Bakit? Kasi sabi sa Bible, dadaan siya kay Abraham, sasabihin ng mga mago, at ngayon, dapat siya ay pinanganak sa Bethlehem. So sabi nung mga punong hari niya, punong pari, ito po yung sinabi ng propeta. Sinong propeta yan? Sinong makakahula sa inyo? Sino yung propeta na 700 years before, sinabi, ang Mesaya, ang hari, manggagaling sa Bethlehem. Sino yung propeta na yan? Pag nasagot nyo, may libreng ostya mamaya sa Lord's Supper. Lord's Supper ngayon eh. Yan ay si Micah. Yan ang dineklara ni propeta. Nung sinabi ni Micah, 700 years earlier, ito ay sinabi ni Micah sa Micah 5:2. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagabat pinakamaliit ka sa mga angka ng Huda, magmumula sa iyong angka ng isang mamumuno sa Israel. Yan ang prophecy. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Teka muna, sino ba itong si Micah? Si Micah ay propeta na hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi niya alam yung sinasabi niya na pala. Messianic prophecy na pala yun. Nalabas lang to nung New Testament na sinabi ni Matthew. Pero sino ba si Micah? Bakit si Micah ang pinili ng Panginoon Diyos upang magsabi ng prophecy na mangyayari 700 years pa? O, tingnan po natin ang background. Kasi yung background ng mga propeta, meron siyang koneksyon dun sa kanyang propesiya. Si Micah ay propeta na gustong patayin ng mga tao nung kanyang panahon. Alam niyo, karamihan ng mga propeta, kahit yung mga pastor, na nagsasabi, magsisi kayo, marami yung tao dyan, gusto patayin yan. Maraming tao gustong pastor, gustong propeta, ang galing-galing nyo. Kahit nagkakasala kayo, ang lakas naman ng binibigay nyo sa simbahan, ang galing-galing nyo. Yun ang gustong marinig ng mga tao. Pero yung mga pastor, mga propeta na nagsasabing,
Alam mo, pag hindi ka nagsisi, baka iuwi ka ng Panginoon. Ayan, ayaw marinig ng mga tao yan. Kaya ito si Micah. Basahin natin yung sinabi ni Micah, no? Sample ng mga sermon ni Micah. Ha? Tingnan mo kung babalik ka sa simbahan ni Micah. Sabi ni Micah sa Micah 2:1-3, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan. Ito si Micah, yung nagprophesy ng Messiah. Ha? Sobrang sama ng mga taga-Israel. Hindi sila makatulog kasi gustong-gusto nilang gumawa ng masama. Maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya. Kaya nga sinabi ni Yahweh, paparasahan ko ang sambahayang ito at walang sino mang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makapagmamataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. So, ito yung propeta na pinapagalitan niya yung mga tao at sinabi niya, alam niyo mangyayari sa inyo? Sobrang sama niyo na. Mga Israelita pa naman kayo. Anak kayo ng Diyos. Kayo ang nasyon ng Diyos. Pero, nang aapi kayo ng kapwa niyo at hindi kayo sumusunod sa Diyos. Yan ang propeta na nag-announce ng tagapagligtas. Bakit? Sapagkat nakita ni Micah na kahit anong sama ng mga tao, nila, tsaka natin, ang Diyos ay Diyos na maawain. Kasi yung binasa ko sa inyo sa Micah 2, parang halos isumpa niya yung mga tao. Pero pagdating sa Micah 5, lumabas yung propesiya ng tagapagligtas. Hello? So makikita mo na ang mga propeta na nag-aanunsyo ng Mesaya, ang una muna nilang mga sermon ay patungkol sa kasamaan ng mga tao. Tapos biglang lalabas, pero alam nyo, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas nyo. So ang mga tema ng mga propeta na nag-aanunsyo sa tagapagligtas ay tema ng pinagagalitan niya ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan, pero maya-maya mag-aanunsyo na ng pag-asa. Mamaya makikita nyo. Sila Jeremias, ganyan. Sila Hosea, ganyan. Ano ang mahahango natin dito sa mga propetang ginamit ng Diyos upang i-anunsyo ang tagapagligtas? Si Lord, sabi mo sa katabi mo, makinig ka, importante siya sabihin ni Pastor DJ. Sabi mo, kurutin mo, mukhang natutulog na. Sabi mo, gising. Si Lord, sobrang bait. Di ba? Parang iba sa inyo, mga nanay. Sino dito mga nanay? Alam niyo yung nanay ko, sobrang bait. Sabi ng principal namin, kasi 2 beses ako knock-out ng high school. Sabi ng principal namin, yung anak mo, walang ya. Hindi ho, tingnan niyo naman yung mukha ng anak ko. Ang bait-bait ho niyan. Sabi ko, nga mami, totoo. Yung nanay ko, kausapin niyo man ngayon, wala akong nagawang masama. Si Lord, hindi naman siya ganun, ano? Pero, ganun, mas mahigit pa siyang mabait. Kahit ang sama-sama na lang mga taga-Israelita, gumagawa pa rin siya ng paraan para sila'y maligtas. Yan ang istorya ng mga propeta na nag-aanunsyo ng patungkol sa Mesiyas. Pero, ang mahalaga, nangyari nga yung propesiya ni Micah. Saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. So, natutupad lahat ng mga sinabi sa Bible. So, yun yung una. Pangalawa, ito, medyo bago sa inyo to. Binasa natin sa verse 13. Sabi, pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, uy, tama-tama pala tong Matthew, ano? Hindi natin pinlano to, Brother George, ano? Magki-Christmas na. Happy Three Kings. O, mali yan, ha? Baka mamaya, pag may nagsabi sa inyo, Happy Three Kings, theologically, you're wrong. So, sabi sa verse 13, pagkaalis ng mga matatalinong tao, ngayon ho, mapapansin nyo, madalas na ako magpatawa. Kasi sabi nung doktor ko, tumawa ka, hindi ka atakihin. Okay ba sa inyo yan? So, sabi ho, nagpakita kayo sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya,
bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. So ang sabi nung anghel, flee. Ano? Sabi sa English, flee. Dalhin mo, umalis kayo. Sa salitang Grego, fuge. Ano? Flee. Be a fugitive. Sa English yung tinatawag na present imperative. Kumaripas kayo ng takbo at huwag kayong titigil. Kasi hinahabol kayo ng kampon ni Satanas. Sa panaginip, sinabi. Noong unang panahon ho, tulad ng ipaniliwanag ni Brother George, dahil wala pang, hindi pa kumpleto ang Bible, nangungusap ang Diyos sa panaginip. Ano? Kay Daniel, nangusap din siya. Ito yung tinatawag na parang semi-conscious state. Pero ngayon, pag nanaginip ka, sabi ni Brother George last week, siguro doon mo yung sinasabi mo, angkop sa Bible. Ano? Hindi yung hinuhula mo. Pero ito yung nangyari kay Joseph. Bakit Egypt? Bakit Ehipto? O, kita nyo ito, hinihimay na natin parang plapla ang banal na kasulatan. Sapagkat ito ay sinabi ng mga propeta. Kailangan, para makita mo na yung nagsasabing siya nga ay Mesaya, unang-una, yun nga, linya ni Abraham, dapat siya ay talagang linya ng mga hari, dapat siya ay pinanganak sa Bethlehem, at dapat pumunta siya sa Ehipto. So these are markers. These are prophetic markers, mga marka ng propesiya na masabi, ay baka nga ito, bakit? Biro mo, kalahi ni Abraham, ni David. Kinonfirm ng mga mago, pinanganak sa Bethlehem, at ngayon pumunta sa Ehipto. Ito po yung sinasabi na yung probabilidad na mangyari ng sunod-sunod itong mga propesiya na to sa isang tao ay halos imposible. Na sunod-sunod siyang mangyari yung mga hula na to ng parang tinatawag na tsansa. Halos imposible. Bakit Egypt? Bakit sa Egypt sila pumunta? Yung practical muna ang pag-aralan natin. Pinoproteksyonan ng Diyos ang Mesaya dahil kay Herodes. Pero makikita po natin yung galaw ng Panginoon kasi itong Ehipto nung panahon ni Jesus ay matatawag natin na natural asylum ng mga Hudyo. Bibigyan ko po kayo ng maising history. Between the Old and the New Testament, kasi nung Old Testament, ang kapangyarihan na namumuno ay yung mga Medo-Persian. Doon naman sa New Testament, sino yung mga namumuno? Mga Romano. Di ba? Yan ang history natin eh. Rome at saka Medo-Persian Empire. Pero sa gitna po niyan, yung pagtawid doon sa dalawang kaharian na yon, yung tinatawag na intertestamental period between the Old and the New Testament, merong ilang taon dyan na tinatawag na Greek period. Ang namumuno, mga Greek. Ano ba sa Tagalog yung Greek? Grego, di ba? Hirap Tagalogin, Greek, Grego. Sila yung namumuno. Pero yan, makikita mo, ngayon ko lang po naintindihan, kaya pala hinayaan ng Panginoon na pumasok ang mga Grego dyan, unang-una, para maisulat ang Bible sa Greek. Dahil ang daling intindihin, kaya lagi tayong bumabalik sa Greek, kasi yung Greek, napaka-descriptive. Pero pangalawa, kasi yung mga Greek, under Alexander the Great, 150 years, pakinggan nyo to very interesting, 150 years, bago ipinganak si Jesus, gumawa siya ng city sa Egypt na ginawa niyang parang refugee camp ng mga Israelita. Sino nakapunta sa inyo sa refugee camp ng mga Vietnamese sa Palawan? Ibig sabihin, pag Vietnamese ka, pwede kang pumunta ron. May safety ka doon. Nakita ng Diyos na ipapanganak si Jesus at kailangan niya ng refugee camp para sa mga Hudyo sa Egypt. Kaya ginawa niya, pinapasok ng Panginoon sa kanyang ganap na kapangyarihan ang mga Grego 150 years bago ipanganak si Jesus at nagkaroon ng isang refugee camp ang mga Hudyo sa Egypt. At ito ay ang Alexandria under the name of Alexander the Great. Kaya nung nagkaroon ng patayan dahil kay Herodes, kung hindi pinauna ng Panginoon Diyos si Alexander the Great na mamuno doon sa lugar na yon at nagtayo ng refugee camp sa Egypt, patay si Jesus.
wala silang tatakasan. Hello? Nasusundan niyo ba yung sinasabi ko? Yan ang Diyos mo. Advance party. 150 years. At dyan pumunta ang Holy Family. It is a place of refuge. 150 BC. In fact, nagkaroon na ang mga Jews doon ng temple. There was actually a Jewish temple doon sa Egypt. In fact, after Jesus left, kasi 2 to 3 weeks lang yung Holy Family sa Egypt. Pag alis nila doon, 40 years later, there's about 1 million Jews in Egypt. So, naging lugar siya talaga ng mga Hudyo. At dahil dyan, naging safe ang pamilya ni Jesus. Pero 2 to 3 weeks lang sila. Ano sabi ng anghel? Babalik ako ha. Tapos sasabihin ko sa inyo, pag safe na. Alam nyo, si Herod, kasangkapan lang yan ng ating Panginoon. Alam na ng Lord na kailangan yung Messiah pumunta sa Egypt. Kaya sabi ni Lord, mga anghel, kailangan si Herod mapanganak ng ganito para magwala siya ng gantong panahon para pumunta si Jesus sa Egypt. Bakit? Para matupad yung prophecy. Hello? Dito ba sa pinag-uusapan natin to, nakikilala mo ba si Lord? Nakikita mo kung paano gumalaw si Lord sa buhay ng mga tao? Minsan sabihin nyo, ba't ganun? Christian ako, ba't ganito ang kinauwian ko? Hindi mo ba alam? Bawat galaw mo, hindi ka pa pinapanganak, pinlano na ni Lord dyan. Kaya natin pinag-aaralan to. Sabi nga sa Bible, hindi pa ginagawa ang mundo, kilala na niya kung sino ang kanya. Kilala ka na niya. Kaya pag sinabi, walang aksidente sa buhay ng mga tao, may biblical basis ka. Hindi yun opinion lang. Pinapakita yan sa mga bawat kataga ng Biblia. Huwag po tayo masyado ma-excite. Ako, na-excite ako eh. Alam nyo, habang pinipreach ko to, siyempre, may mga pagsubok, ano? Alam mo, ito naisip ko, wala yan, EJ. Di ba? Yung nangaasar sa'yo, si Judas Barrabas Hestas. Wala yan. Kumbaga sa chess, ginaganong-ganon lang ni Lord dyan, oh. Christian ka. Ano? Christian ka. Tapos, minang-aapi sa'yo, ginaganong-ganon lang ni Lord dyan. Ginaganong-ganon lang ni Lord dyan. Alam mo, pag alam mo yung istorya ng kasaysayan ni Lord, lalakas ang loob mo. Kasi ang basehan ng pananampalataya mo ay galing mismo sa Biblia. So, sabi sa verse 14, bumangon nga si Jose at ng gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Magtataka ka rin, ano? Isipin mo. This is God Himself. Hindi ba pwede magpadala na lang ng parang makalangit na helicopter para pick upin? Di ba? Hindi. Naglakad. From Bethlehem to Egypt is 75 miles. Tapos from the border, ito yung sabi ng mga nag-aaral ng mapa, tapos mula doon sa border up to the refugee camp, another 75. Basta nilakad nila 150 miles. That is God. Kaya minsan sasabihin mo, ba't ganun? Christian ako, wala man lamang akong kotse. Si Lord nga, nung nagpunta dito, naglakad eh. Ikaw talaga, natatawa tayo dyan. Pero alam niyo, nakakatulong sa akin yan. Kaya sabi ko, alam mo, si Lord, bumaba dito. No? Wala siyang, wala siyang driver, wala siyang maid. Samantalang marami siya. Nauuhaw ako, dahil tubig nga. So yan, kaya pinapakita sa atin ni Lord yung kanyang ginawa. Sabi sa verse 15, doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Bakit? Bakit nangyari lahat to? Nangyari ba to para makaiwas sila kay Herodes? Sinasabi ba ng Diyos na may kapal, huy, patakbuhin mo yung sila Jesus, baby Jesus, tsaka si Jose, tsaka si Mary. Kasi si Herodes, nagwawala. Ginawa ba ni Lord yun? O kaya, para iligtas sila? Hindi. Nangyari to, tingnan yung verse 15. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, ginagawa to ni Lord,
Hindi sa kahit ano pa mang dahilan. Pero para matupad yung sinabi niya. Para ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo, ikaw yan. Para ikaw, pag nakita mo yung Bible, sabi mo, alam mo, pag sinabi ni Lord, gagalaw siya lahat para mangyari. At kung paano siya gumalaw sa buhay ng kanyang mga tao sa Biblia, ganyan yan ang galaw sa buhay mo. Maliwanag po ba? Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. So sabi, dyan muna kayo hanggang mamatay si Herodes. So sabi ni Lord, 2 months na, Herodes, mamatay ka na. Namatay nga. Nagtatawa kayo dyan. Pero hindi ba ganun nga? Hindi ba ang Lord hawak ang bawat tibok ng puso mo? So nung namatay na siya, tulad na ipanangako ng anghel, bumalik. Pero bakit nga sa Ehipto? Ang pinaka-importante, tulad ng sinabi ko, hindi dahil sa mga practical na bagay upang makatakas, upang ganito, ganyan, hindi. Kung hindi, para maipakita sa atin that this is a marker, that this is the Messiah, that it might be fulfilled. Yung tinatawag natin na divine providence. So, sino ba yung propeta na nagbigay ng propesiya na ang Messiah, di ba sabi natin, ang propeta na nagsabi siya ipapanganak sa Bethlehem. Sino yun? Si Micah. Sino man yung propeta na daan-daan taon bago mangyari, sinabi niya, at yung Messiah, another marker, alam mo yung marker sa Tagalog? Marka. Galing niyo talaga. Wow. Marker. Marka na ito nga, di ba? Mark Kapinya, di ba? Ito, marker na ito nga yung sinasabi sa Bible. Sino yung nagsabi na yan? Sino makakahula? Si Hosea. 753 BC. Si Hosea gumawa ng propesiya na hindi niya naiintindihan. Tingnan natin ang Hosea 11:1. Nung bata pa ang Israel, siya ay aking minahal at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ito yung marker o sa Tagalog, tanda. Hindi yung matanda. Baka tingnan mo yung katabi mo, ikaw yun, tanda. Hindi ho. Tanda, ibig sabihin palatandaan. Sabi sa inyo, madalas ako magpapatawa eh. So ito'y palatandaan na yung tunay na Mesaya ay kailangan papuntahin sa Ehipto at bumalik. The Bible must happen. Sige, sabi ko sa inyo, tingnan natin yung background nung propeta na nagsabi niyan kasi may connection yan doon sa prophecy. Sino ba si Hosea? Kilala niyo si Hosea? Nako, sino ba nag-GLC dito? Hindi niyo alam Si Hosea ay isang propeta na ganun din, parang si Micah, nagsesermon sa mga tao na mga pasaway. Alam nila na may Diyos, alam nila ang kautusan ng Diyos, pero hindi nila sinusunod. So, ang ginawa ng Lord kay Hosea, alam mo, Hosea, para maintindihan mo yung nararamdaman ko bilang Diyos, na nagmamahal sa mga tao, pero hindi ako minamahal, kundi pinagtataksilan. Pakasalan mo yan. Sino, Lord? Ayan. Sino yan? Sino yun? Sino? Si Gomer. Kilala mo si Gomer? Si Gomer, GRO. Ay, sorry. Baka mapagalitan ako yung Brother George. Mali yata yung sinabi ko. Ano ho siya? Taga-kabaret. Yan. Nako, patay ako dito. Yun ang ibig sabihin, babaeng mababa ang lipad. Yan. Itong si Gomer, sabi ni Hosea, bakit naman, Lord? Bakit gusto ko dalaga, hindi dalana? Totoo itong storya na to, So itong si Hosea, na propeta, sabi niya, para maintindihan mo yung nararamdaman ko na nagmamahal sa mga tao na hindi ako minamahal, kundi nagtataksil sa pamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pakasalan mo si Gomer. Si Gomer, magtataksil sa'yo, mag-aanak sa iba-ibang lalaki, pero mamahalin mo siya, sapagkat ganyan ako magmahal sa aking mga nilalang. Yan is the prophet Hosea. At yan ang propeta na nagsabi
sa kabila ng mga pinaggagawa nyo na para kayong mga taga-kabaret, mga lapastangan, mga taksil, mamahalin ko kayo tulad ng pag-utos ko ng pagmamahal kay Hosea dito sa kanyang asawang si Gomer. So that you know my heart, you love Gomer, and now preach my message. That is the prophet na nagsabi na ang tunay na Mesiyas ay manggagaling sa Egypt upang mabuhay at maging tagapagligtas. Ito po yung tinatawag sa theology na non-verbal prophecy. Di ba? Yung prophecy na sinabi ng propeta, nangyayari yun. Pero yung pagkukumpara ni Jesus na lumabas sa Ehipto, kinukumpara ngayon sa mga taga-Israel, ito yung tinatawag na parallel. Ano? Si Jesus ikinukumpara sa mga taga-Israel at ang mga taga-Israel ikinukumpara sa mga tao ngayon. So nagkakaroon ng mga non-verbal picture at saka yung tinatawag na parallel o paghahambing-hambing. So ito pong si Hosea, pinredict niya na lalabas mula sa Ehipto ang anak ng Diyos na tagapagligtas at ito nga po ay nangyari. Kinupkop ng Ehipto ang Mesiyas sa pamamagitan ni Alexander the Great. At kung babasahin nyo ang Isaiah 19, sinasabi dito na sa mga huling panahon, eschatology. Ano eschatology? The study of end times. Ang sabi ng mga mga marunong na tao, dahil sa tulong daw na ginawa ng Ehipto sa Mesiyas na kinupkup siya, sinabi sa Isaiah 19 na ang Egypt mabibless pagdating ni Jesus. Hello? Ito, propesya na po ito. Mga mangyayari. Ano ba nangyayari sa Egypt ngayon? Alam nyo ba yung revolusyon, yung tinatawag nila na the Arab Spring? Di ba nagkakaroon ng mga revolusyon ngayon sa Middle East? Nag-aakla sa mga tao. Alam nyo ba kung saan nagsimula yan? That came from Egyptian Christians. The Coptic Christians. Nagsimula yan dyan sa mga Egyptian Christians na yan. Nung nagpunta kami sa Egypt, mga 1 year ago, ang aming tourist guide ay Coptic Christian. Sabi niya, mananampalataya ka pala. So itong Egypt na sinabi sa propesiya, na nangyari nga, na sinabi ni Hosea, ay ibe-bless dahil dyan sa prophecy na yan. So nakita nyo na, no? Iniisa-isa natin. Sabi sa verse 15, balik tayo dun sa verse 15, balik mo nga, verse 15, that it might be fulfilled, spoken by the prophet Hosea, out of Egypt I called my son. Wala lang ibang layunin yun, kundi para maging palatandaan na si Jesus na nga ang Messiah. He had to come out of Egypt. So again, ang lesson natin today, wala nang iba kung hindi. Alam mo yung Diyos na pinagsisilbihan mo? Bawat galaw sa istorya, kontrolado niya. At dapat itong mangyari at nangyayari na nga. Okay, so, prophecy of Bethlehem, prophecy of Egypt. Ano yung pangatlo? Rama. Di ba? Saan natin nakita yon? Basahin natin. Rama. Sa verse 16. I-review natin. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya. Sabi sa verse 17, no? Patayin lahat. Sabi sa verse 16, patayin lahat. Sabi sa verse 17, tingin po kayo lahat doon. Nakikita niyo ba yan? Sino kailangan ng salamin? Nakikita naman. Anong sabi? Sa gayon, natupad. Ito na naman. Marker. Prophecy. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah. The Old Testament is constantly connected to the New Testament to verify the Messiah. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. That was prophesied
700 plus years earlier. So kailangan merong pagtangis. Kung ikaw nga yung Messiah, hindi lamang dapat meron kang genealogy, hindi dapat binerify ka ng mago, hindi ka dapat nanggaling lamang sa Bethlehem, pinanganak, hindi ka lamang dapat nanggaling sa Egypt, dapat meron ding panaghoy na nangyayari dun sa lugar mo nung panahon na yun. Nakikita nyo yung divine providence? How these prophecies must align themselves all at the same time, precisely at the same time. At alam nyo, itong mga bagay na to, ito po, binabakapan to ng secular history. Hindi lang, Bible kasi yan. Hindi, lahat po to ay nababakapan ng secular na history. These are world events, like the Greek history. So, dapat mangyari yan. Sino ang nag-prophesy o nagbigay ng propesiya na dapat merong iyakan at malakas na panaghuyan at si Raquel ay tumangis? Patay na si Raquel niyan nung nangyari si Jesus Sino yung propeta na nanghula niyan? Sino? Paano nyo nalaman? Andun? Ay, pala ako, ang galing nyo na Ayan, sabi ni Propeta Jeremias. So ito po yung tinatawag natin na parallel. Ayan, ito medyo mahirap paliwanag to. Dito ako inatake noon. 3 weeks ago. Kaya kakapit ako pag hindi ko napaliwanag mabuti. Pag-pray nyo ako. Okay. So ito yung tinatawag na parallel. Yung nangyayari sa Old Testament at sa New Testament, nagkakaroon ng paghahambing. Parallel events. Para mapatunayan na totoo nga na Mesiyas na tong dumating. So, nung panahon ni Jeremiah, 700 years before, mayroong mga pagtangis na nangyayari doon sa Rama. Ang Rama is 5 miles from Jerusalem and Bethlehem. So, nung pinatay ni Herodes, yung mga bata, di ba may nag-iyakan? But that was in the birth of Christ. Bakit si Jeremiah, 700 years earlier, may sinasabi may tangisan? Paano nagkaroon ng parallel na ganun? Buhay pa kayo? Gising pa? Okay. Kaya ako nakakapit dito para hindi ako bumaksak. Okay. Nung panahon ni Jeremiah, merong iyakan at panaghoy. Sabi nga dito, narinig sa Ramang isang tinig, panaghoy at mapait na pagtatangisan ni Raquel. Ang kanyang mga anak ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Sinabi ni Yahweh, this is the prophecy na sinabi doon sa Matthew, di ba? Nabasa natin yan sa Matthew 2:17, di ba? 700 years later, ito yung sinabi ni Jeremiah. Sinabi ni Yahweh, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak. Huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway. May pag-asa sa hinaharap, sabi ni Yahweh. Magbabalik sa sariling bayan ng inyong mga anak. So yung pagtangi sa panahon ni Jesus na gusto siyang ipapatay ni Herodes, pagtangis yung kasi pinapatay yung mga baby. Pero yung pagtangis sa panahon ni Jeremiah at saka ni Raquel, ibang pagtangis. Pero may parallel sa history. Makikita nyo po kasi na ang Rama, ang bayan ng Rama, makinig kayo mabuti kulitin mo yung katabi mo para magising. Kulitin mo yung sarili mo. Yan. Alam nyo, commercial, dito po yung bunuan ng pastor We have to explain the Bible. At ikaw naman, pilitin mong unawain. Hindi ko alam kung paano gagamitin to ng Espiritu Santo sa buhay mo. Hindi ko alam. Pero naniniwala po ako, kami ni Pastor George, si Brother Peter, si Rico, limitado isip namin, pero pag napaliwanag po natin na nilalaman ng Bible, magagamit niyo yan. So makinig po kayo mabuti. Mamaya sasabihin sa inyo ng kalaban, huwag ka makinig dyan. Isipin mo yung panonoodin mo, Breaking Dawn. Minsan kakanta ka pa ng Diablo. Tulog na. Makinig ka So ito po yung parallel nung pagtatangis. Ang Rama kasi, nagkakaroon ng napakaraming iyakan dyan, pagtatangis kasi, ang Israel, dalawang kaharian, di ba nahati? North and South Kingdom, di ba? Sa North and South Kingdom,
pag sumusuway sila sa Panginoon, hinahayaan ng Panginoon na sila ay masakop ng mga kalabang bayan, tulad ng Babylonia, Assyria. Pag nagkaroon ng pag-atake ng mga kalaban, nagkakaroon ng bihag. Anong bihag sa English? Prisoner. Slave. Tatali sila, ibebenta sila, gagawin sila alipin. Pero, dadalhin ng mga taga-Babylonia at ng mga taga-Assyria, yung lahat ng bihag, alam niyo kung saan? Sa Rama. Kasi ang Rama, nasa border ng North and Southern Kingdom. So throughout the ages, it is a deportation station. Siya yung parang istasyon na mga binebentang bihag ng mga taga-Israel. Kaya katakot-takot na iyakan na nangyayari dyan. Sila'y bihag ng mga kalabang nasyon. At nangyayari yan sa panahon ni Jeremiah. Kaya sinabi ni Jeremiah, hindi ko alam ba't ko sinasabi to. Pero pagdating ng Mesayas, magkakaroon din ng gantong tangisan. Yung pala, ang prophecy niya, hindi dahil bibihagin, kundi papatayin ni Herodes doon sa Rama yung mga baby. Nandiyan pa ba kayo? That is the connection of the prophecy of Jeremiah with the declaration of the Messiah by Matthew. Sumakit yung dibdib ko. Pero naintindihan nyo, di ba? Muli, ano ba ang pinasabi natin dito? God controls history. Hindi alam ni Jeremiah yung nangyayari, pero si Matthew, kasi alam nyo, ang mga propesiya, yung tinatawag na mystery, mga misteryo. At ito nare-reveal sa New Testament. At itong ipinapaliwanag sa atin. Okay, Pastor EJ, naintindihan na namin yung Rama. Nangyari na yung mga propesiya. Ano? Bethlehem, Ehipto, at saka Rama. Nakita natin dyan sa Matthew 2 at sa mga parallel verses. Paano naman napasok si Raquel? Sino ba si Raquel? Asawa ni Jacob. O paano napasok si Jacob dito? Yung asawa ni Raquel sa Matthew. Eh si Rachel, tsaka si Jacob, hundreds of years. Again, papakita ko sa inyo kung bakit na-mention yan sa Bible. Si Raquel ay asawa ni Jacob. Di ba? Hello? Sino ang anak ni Jacob at saka ni Raquel? Si Joseph. Yan. Si Joseph ay tatay ni Ephraim and Manasseh. Sa Bible, pag sinabi mong the land of Ephraim, it's talking about the northern kingdom. So, si Raquel, ang nanay, ang kalulalo-lalo-lalo-lalahan ng mga taga-northern kingdom. Kaya pag binihag ang mga taga-northern kingdom, simbolo ng pag-iyak ni Raquel. Kaya nung pinatay ang mga taga-Rama, taga-Jerusalem, sinasabi, tulad ng pagtangis ni Raquel nung unang panahon, pagdating nung Mesaya, makikita mo, tatangis din si Raquel, simbolo ni Raquel, sapagkat napakarami ding mamamatay diyan sa northern kingdom, kasi nasa gitna ang Rama. O paano naman paano naman yung southern kingdom? Kasi sabi natin, Rama, di ba, inipon yung north and south, kaya umiiyak si Raquel. Si Raquel at siya ay ang nanay din ni Benjamin. Kaya niyo si Benjamin, yung younger brother ni Joseph. Si Benjamin naman, pumunta sa southern kingdom. Kaya pag binihag ang mga taga-south, mga anak ni Benjamin yun, na apo ni Raquel. Pag binihag ang mga taga-northern kingdom, mga anak yan ni Joseph na apo ni Raquel. Kaya pag nagkaroon ng patayan, kalungkutan, bihagan, dyan sa Rama, Jerusalem, Bethlehem, sinasabi sa Bible, si Raquel umiiyak. Pag nangyari yan, anya kay Jeremiah, dadating na ang Mesaya. Nandiyan pa kayo? So again, 800, 700 years earlier, naglalagay ang Diyos ng marker. Dadating ang Mesaya, Jeremiah, sabihin mo. Sabi ni Jeremiah, Hosea, ni Micah, ano yan? Basta lagay mo sa Bible. Patagal ka ng patay, pag nangyari yan, malalaman ng mga apo-apo o kapo-apuhan mo na dadating na ang Messiah. That is why all these prophecies are put in the Bible. Pero katulad ni Micah, babanatan ang mga taga-Israel, ngunit sasabihin, pero alam nyo,
dadating ang Messiah. Ganon din si Jeremiah. Alam nyo, dadating ang Messiah, tagapagligtas. Ganon din si Hosea. Alam nyo, dadating ang Messiah. At dadating na siya pag nakita nyo itong mga marka, mga tanda. Kaya alam nyo mga Hudyo, walang dahilan para hindi matuntun si Jesus na siyang ang Mesiyas. Sapagkat nasa chapter 2 pa lang tayo, napakarami na ang palatandaan. Ilan na? Genealogy, Magi, 5 pa lang eh. Actually, 4 pa lang. Nazareth, ano? There are 332 prophecies na dapat mangyari ng sunod-sunod in the right order at the right time. At lahat yan nangyari ng walang sablay. At habang pinag-aaralan natin yan, lalakas ang ating pananampalataya. Lalakas ang ating pagkakakilala sa Panginoon. At kayo, mga kapatid ko, sa CCF Tagalog Service, naniniwala kami. Kasi wala naman ako nakikitang tulog sa inyo eh. Teka. Ay, hindi, mapungay lang mata. Ngayon, gising kayo lahat eh. Dati kasi, 4 years ago, pag nag-preach ako dito, puro katatawanan, puro istorya, may magic pa eh. O ganyan din itsura yun, nakatingin kayo. Ibig sabihin, interesado kayo, hindi po ba? O, ibig sabihin, ang Bible, hindi boring. Pero, higit sa lahat, pag naipaliwanag at nakita ang laman ng Biblia, pag uwi mo sa bahay nyo, alam mo, gagamitin ng Espiritu Santo yan. Hindi ko alam kung paano. Ganyan kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Na istorya at mga pangyayari, daan-daan taon na nakararaan, biglang gagamitin niya dyan sa T.S. Cruz. Sabi mo sa kapitbahay mo, itong kapitbahay ko, alam mo, kamukha ka ni Herod. Sige ka. 3 months ka lang. Hindi, totoo ho yan. Kung paano kinontrol ng Panginoon ang buhay at kamatayan ni Haring Herodes, ganun din niya kinokontrol ang mga kalaban niya dito sa mundo. Tama po ba mali? Aba, alam niyo, pag nakilala niyo si Lord, nakilala niyo siya, na tumatakbo sa history, diyan lalakas ang pananampalataya mo. Sa pagwawakas po, meron lang ako isi-share sa inyo, lahat ng propesiya na sinabi sa luma at bagong tipan na kailangang mangyari bago dumating ang Messiah ay nangyari na. Anytime, God can come back. Bago isinulat itong Matthew, hindi pa pwedeng bumalik si Lord. O bago isinulat ang Acts, hindi pa pwedeng bumalik si Lord. Kasi may mga propesiya pa dapat mangyari. But all prophecies have been fulfilled. In fact, meron ngang isa, sabi nila, sabi sa eschatology. Ano yung eschatology? Pag-aaral ng pagpatay sa mga lamok. Katol eh. Hindi ho. Eschatology, yun yung pag-aaral ng mga huling araw. Sabihin nyo, sabay-sabay. Eschatology. Yan ha, may alam ka lang napakamahal na salita ha. Ano bang course mo? Eschatology. Yabang eh, no? Sabi ho sa eschatology, end times, ito masarap sa Tagalog, pwede tayo mag-overtime. Kasi, okay lang yan. Huli na lang, interesting, ano? Kasi prophecy yung pinag-uusapan natin. Sabi sa Bible, merong aatake sa Israel, no? Na 200 million man army. Ibig sabihin, ako nasa US Air Force, di ba? Alam niyo ba kailan ang sundalo ng buong hukbong sandatahan ng Amerika? Alam niyo kailan? Hulaan niyo. Confidential ho to. Ibig sabihin I can tell you, but then I'll have to kill you. Top gun yan. Only 2 million. Ang buong sandatahan ng Amerika, kombinasyon na yan, Air Force, Marines, Army, Navy, 2 million. Sabi sa Bible, pagdating ng huling araw, aatake sa Israel ang isang sandatahang lakas mula sa east. Ano ba sa Tagalog ang east? Kakahiya kayo? Tagalog congregation ba kayo? Ano sa Tagalog ang east? Silangan. Thank you very much. Mula sa silangan, east. 200 million army. That was never possible kasi walang army na ganun kalaki from the east. Except in 2003, the Red Chinese Army, Times Magazine, said reached 200 million. So that prophecy can now happen. Okay? Isa pa. Sabi nila, may aatake sa Israel
during the last time, ano nga sa English yung last days? Wow, eschatology. Galing. Merong isang malaking nasyon na ang pangalan ay Magog. At yan ay alam natin na ang Russia. Pero ang Russia, bumaksak yan, di ba? Nawala yan. Pero bumabalik. Ano ba nangyayari ngayon sa Russia at Israel? Hindi ko sinasabing ito na nga yung prophecy. Baka sabihin nyo, propeta ako. Ibig ko sabihin, mga nangyayari na. Pwede na mangyari. Ang Iran, kilala niyo yung mga Iranian? Gumagawa sila ng nuclear bomb. Di ba? Sabi nila, 2 years ago, dapat ang Israel mabura sa lupa, sa mapa. Paano mabuburahin ng isang nasyon sa mapa? Nuclear bomb. Okay? This year, Iran reached weapons-grade nuclear capability. Ibig sabihin, pwede na silang gumawa ng bomba. In fact, last week, 4 days ago, inatake nila at nilusob ang British Embassy. Sinara ngayon. Nakakagulo. Sabi ng Israel, to attack Iran may become unavoidable. Sabi ng Israel, hindi pwedeng banatan na ng militar ang Iran. Kasi titirahin kami niyan pag nakadevelop na ng atomic bomb yan. Sumagot ang Russia. 10 days ago, sabi nila, pag tinira ng Israel ang Iran, we will respond with a military response. Magog is now threatening Israel with a military response. As of 4 days ago, the Western embassies are closing in Iran. At pinasara na rin ng British Embassy ang Iranian Embassy sa... Ngayon, marami nang nangyari, no? Ang point ko lang sa inyo, lahat ng mga pangyayari ngayon, napaka-posible ng lahat niyan. Pero hindi na mahalaga sa atin. Ligtas ka na ba? Kasi bumalik man o hindi ang Panginoon, mangyari man hindi ang propesiya, lahat tayo uuwi sa Panginoon. Either bumalik si Lord or umuwi ka sa Kanya. Ang tanong ko, handa ka na ba? Yan ang implikasyon ng propesiya. Tumawag ka na sa Kanya ngayon, Lord, ikaw ay lubos na makapangyarihan. Patawarin mo ako sa mga kasalanan dahil ikaw'y maawain sa mga pasaway na tao katulad ng Israel at katulad ko. Pumasok ka sa aking buhay, tinatalikod ako aking mga kasalanan, tinatanggap kita na aking Panginoon, tagapagligtas, at ang hinulaang Mesiyas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa lubos na kapangyarihan ng Biblia. Dahil ito po'y totoo, ito po ay makakapagbigay sa amin ng gabay. Dahil ito hindi nagkakamali, ito po ay magiging sandalan ng aming pamumuhay. Turuan mo kami, Panginoon, ngayon na basahin ang iyong aklat araw-araw, pagmuni-munihin, sabi mo nga kay Josue, upang kami magkaroon ng katagumpayan sa aming pamumuhay, sa aming pamilya. Alam namin magkakaroon pa rin kami ng problema, ngunit alam namin na ang Biblia ang sagot sa aming mga katanungan, suliranin. Sana, Panginoon, ay mahalin namin ito, at dahil dyan ay mamahalin ka rin namin bilang Panginoon tagapagligtas at Diyos na may hawak ng buhay at kamatayan at ng istorya ng mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ipinapasa po ng mga usher ang ating banal na hapunan. Dahil pumarito ang Panginoon upang tayo iligtas, ang hinulaang Misaya, tayo po ay may dahilan upang lubos na magalak sa kabila ng napakaraming pagsubok, sa kabila ng napakaraming kawalang katiyakan. Kasi si Lord, kontrolado niya lahat. Lalong-lalo na ang mga taong tinawag niyang Kanya. Kaya po natin inuobserba ang banal na hapunan sapagkat ito ay pag-aalaala sa buhay na ibinuwis ng Mesaya bilang kapalit ng ating buhay. At sabi ni Lord, gagawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin para hindi niyo makalimutan yung salvation history. Hindi mo makalimutan ng kinalalagyan mo ngayon dahil dito sa mga
kulang nangyari na ito. Basahin po natin ang unang Korinto 11:23 hanggang 32 na nagbibigay ng katuruan sa ordinansang ito. Sabi po dito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraso-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang dahilan kung ba't bumaba ang Mesayas. Kung hindi siya bumaba, walang papalit sa iyo. Lahat tayo mapapahamak. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Babala. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dami mo nang alam. Namamangha ka kung sino ang Diyos. Pero ayaw mong talikuran ang kasalanan mo. Hindi ko sinasabi yung tisod. Yung araw-araw, minsan, nagkakamali ka. Sinasabi ko, kung may kasalanan ka, ayaw mong bitawan. Kalaguyo, pakikiapid, panunood sa malalaswa, galit na ayaw mong bitawan at ayaw mong ipag-pray. Ito yung babala. Huwag ka muna daw humawak ng ostya sapagkat hindi mo pinagsisisihan. Ang kasalanan, kaya mo naman pagsisihan. Sabi niya, kung sino ang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Are you really saved? Kasi kung nagkakasala ka at hindi ka nangingimi, you're probably not saved. Ang kaligtasan ay libre, ngunit ang tandaan nito ay pangingimi sa kasalanan. Nagsisisi ka. Magalit ka lang, nanlulumo ka na. Kung may kalaguyo ka, gusto mo siyang talikuran. Kaya dapat siya sa atin. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala, ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit tinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Panginoon, salamat po sa pagbaba mo. Ikaw na Diyos bumaba upang iligtas kami at palitan ng aming pwesto doon sa Kalbaryo. Hindi namin naintindihan lahat yan, Lord, pero alam namin ang aming kasalanan. Kaya salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan. At ngayon, inaalala ka namin. Kainin po natin ang tinapay. Alam namin, Lord, ang lalim ng aming laman. Dadapwat karamihan sa amin ay ligtas na. Minsan meron pa pong mga nalalabing pagnanais na sumuway. Patawarin mo kami at salamat sa pagsagip mo sa amin. Ngayon, Panginoon, turuan mo kaming ganap na maging masunurin. Dahil sa ginawa mo sa amin, kami po ay nagpapasalamat. Katulad nga po na yung sinabi, inaalala ka namin sa pamamagitan ng kopang ito. Inumin po natin ang kopa. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayon na humayo at maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Gabayan mo kami pag kami nagkakamali. Kami po ay inyong palalahanan pag kami nagkakasala. Bigyan niyo kaming lakas na maging masunurin. At sana ang Banal na Espiritu Santo magpaalala ng aming mga natutuhan. Sa pangalan ni Jesus, lahat kami nagsabi ng Amen.